Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po, Sister Mercy Bathan ng CRC Tulo, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Ang ating pong pang-araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan mula sa aklat ng Bilang chapter 33 verses 25 to 31. Ang title po nito ay Stage 4, Israel's Journey from Makilot to Beni Jaakan. Bago tayo po magsimula ng ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Praise God, Hallelujah Jesus. Salamat po sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin upang mapagbulay-bulayan namin ang salita mo sa umagang ito. Dalangin po namin, pangunahan mo kami sa gawaing ito. Puspusin mo kami ng banal na espiritu. Dalangin po namin maitanim ito sa aming mga puso at amin pong ito maisamumuhay at ang lahat po ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang nararapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating verse mula sa Bilang chapter 33 to 25 to 31. Ang sabi po dito sa Bilang 25, at sila'y naglakbay mula sa Harada at humantong sa Makilot. At sa verse 26, at sila'y naglakbay mula sa Makilot at humantong sa Tahat. At sa 27 po, at sila'y naglakbay mula sa Tahat at humantong sa Tara. Sa 28 po, sila'y naglakbay mula sa Tara at humantong sa Mitiya. Sa 29 po, sila'y naglakbay mula sa Mitiya at humantong sa Hasmona. Sa 30 po, sila'y naglakbay mula sa Hasmona, humantong sa Moserot. At sa 31 po naman, sila'y naglakbay mula sa Moserot at humantong sa Beni Jaakan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga talatang binanggit mula sa Bilang 33, chapter 25 to 31 ay isang bahagi ng detalyadong record ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto hanggang sa lupang pangako. Ang bawat lugar na nabanggit ay isang paghinto o kampo na ginawa ng mga Israelita habang sila'y naglalakbay sa disyerto. Ang sabi po sa verse 25, Harada to Makilot ay isa sa mga lugar na kanilang pinagkampuhan at mula rito sila'y naglakbay patungo sa Makilot. Ang Makilot ay isang lokasyon sa disyerto na walang detalyadong impormasyon sa Biblia tungkol sa mga kaganapan doon. Ngunit ito'y lagi ng kanilang paglalakbay na puno ng pagsubok at mga pangangailangan ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Sa verse 26, Makilot to Tahat, naglakbay sila patungo sa Tahat. Tulad ng ibang mga lugar, walang partikular na mga kaganapan ang naitala tungkol sa Tahat. Ngunit ito'y isang yugto sa kanilang mahaba at mapanghamong paglalakbay. Sa 27 po, ang Tahat to Tera. Pagkatapos ng Tarat, ang Israelita ay nagtungo sa Tara. Ang pangalan ng lugar ay maaaring nagpapahiwatig ng isang pagtigil na muli nilang naranasan sa disyerto na malamang na puno ng mga pagsubok tulad ng kawalan ng tubig o pagkain. At sa verse 26 po naman, ang Tera po, Mika, mula sa Tera, sila'y naglakbay patungo sa Mitka. Muli, walang tiyak na ang mga detalye ang ibinigay tungkol sa lugar na ito. Ngunit ito'y isa pang hakbang sa kanilang paglalakbay. At sa verse 29 po, Mitka to Hasmona. Ang Hasmona ay isa pang kampo sa disyerto na kanilang pinuntahan Israelita patungo sa kanilang pangako sa Diyos. At sa verse 30 po, Hasmona to Moserot. Naglakbay sila patungong Moserot hanggang Moserot ay isang lokasyon na malapit sa Beni Jaakan na binabanggit din sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po sa Deuteronomio 10:6, nabanggit dito sa Moserot, namatay si Aaron na kapatid ni Moses ay unang punong saserdote. At sa verse 31 po, Moserot to Beni Jaakan ay isang lugar na kilala sa mga balon ng mga anak ni Jaakan. Dito malamang na naranasan ng mga Israelita ang paghahanap ng tubig ng isang mahalagang pangangailangan ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na isang yugto na mahabang paglalakbay ng mga Israelita sa bawat lugar
na kanilang pinagkampuhan. Maaaring naroon ang mga pagsubok at hamon. Ngunit kasabay nito ang patuloy na pagkakaloob ng Diyos na kanilang mga pangangailangan tulad ng mana, tinapay mula sa langit at tubig. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Diyos sa dakila. Salamat po sa salita mo na aming napagnilay-nilayan. Dalangin ko po ang lahat na aming narinig, tumanim sa puso at isip ng bawat nakinig. Dinadalangin din po namin ang bansang Pilipinas, maghari nawa ang kapayapaan at patuloy na lumaganap ang inyong salita at madama pa ang mapapagpala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan, subaybayan ang aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion, at malaya din po nating itong ibahagi sa iba upang marami pa ang magpagpala sa salita ng Diyos. To God be all the glory.